Hello friends, magandang hapon. Binigyan ulit tayo ng isang magandang hapon ng Diyos para makapag-vlog. Kasi nung mga nakaraang araw ay ang panahon ay medyo erratic. You know, uulan, titirik ang araw, uulan, titirik ang araw. Iba na ang panahon ngayon. Guys, bago tayo magsimula sa channel, kailangan mo mag-subscribe. Kasi kung napapanood mo ngayon tong video na to at hindi ka nakasubscribe, baka hindi mo na ulit makita yung channel. So para sa ikabubuti mo, mag-subscribe ka. Ngayon din, smash the subscribe button, hit mo yung like, tapos mag-comment ka, sabihin mo subscribe, done. Sobrang ganda na pag-uusapan natin ngayong araw na to, kasi marami tayong matutulungan ng mga tropa natin na nahihirapang mamili ng motor. Lahat tayong motorista idadaan dyan. Ano ba ang gusto kong bilhin? Ano ba ang dapat kong mga i-consider? So ngayon, pag-uusapan natin kung bakit hindi ka dapat bumili ng Suzuki Bergman Street 125. So sobrang dami nag-aabang ng video na to. Sobrang dami nagtatanong, Paul, kailan ka maglalabas ng bagong video mo? Sobrang dami nagtatanong. Halatang they miss me. Maraming dahilan kung bakit hindi ka dapat bumili ng Suzuki Bergman Street 125. Pero para sa inyo, para madali nyo maintindihan, isa-summarize ko na para sa inyo. Ito ang una. Kung baguhan ka lang sa pagbumotor, hindi dapat Bergman Street ang motor mo. Ang Bergman Street 125 ay para lamang sa mga eksperto. Para lamang ito sa may mga 3 years ng experience sa pagmumotor. Kung ikaw ay baguhan, kung ikaw ay magsisimula pa lang magmotor, kailangan mo munang matuto sa mga ibang 125cc category. Parang ito, yun ay Honda Beat. Kailangan mo muna matuto doon. Kailangan mo muna matuto ng balancing, kailangan mo munang matuto sa liko. Dito sa Suzuki Bergman Street 125, malikot siya. Lahat ng mga nakagantong motor, alam yung sinasabi ko, malikot. Pag ginanyan mo siya, meron agad siyang galaw. So kung ikaw bago sa pagmumotor at hindi mo pa alam yung ginagawa mo, hindi mo pa alam yung tamang pag-handle sa motor, malaki ang tsansa na mamatay ka. Next tayo agad. Hindi ka dapat bumili ng Bergman Street 125 kung ikaw ay 5'4" pababa. Paul, bakit? Hindi ka ba matadrive? Matadrive mo, oo, pero hindi appropriate sa'yo. Ang Suzuki Bergman Street 125 ang pinakamalaki sa lahat ng mga 125cc. Pag tabi-tabihin mo lahat ng 125cc, click, Beat, Gear, then Bergman, makikita mo na Bergman ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Yung mga iba magmumukhang butiki. Kung ikaw, bro, ay 5'4" pababa, mas maganda na hindi Bergman Street ang bilhin mo. Pangatlo, eto guys, napaka-importante nito, makinig kayo. Hindi ka dapat bumili ng Bergman Street 125 kung ang gusto mong mangyari sa buhay mo ay mag-banking araw-araw. Bibili ka lang ng suka, babanking ka. Magbabayad ka lang ng utang, babanking ka. Hindi siya pang banking. Guys, ako na magsasabi sa'yo, ang Bergman Street
napakasimpleng motor. Alam mo yun, na gusto kang puntahan, makakapunta ka doon. Pag binangking-bangking mo to, makamatay ka. Pag binangking mo siya, yung gulong niya sa likod, dahil medyo maliit nga, pero yung sa akin, pinalitan ko na. So pantay na sila. Dahil medyo maliit nga yung stock na gulong, hindi niya kakayanin yung liko. So tutumba ka talaga. So yun ang cause ng pagkamatay mo. Okay? Kasi hindi ka nakinig sa akin. Next, guys, wag kang bibili ng Suzuki Bergman Street 125 kung kukunin mo ng installment. Magbabayad ka ng down payment, siguro 10,000 or 15,000. Then magbabayad ka ng 3,500 for 3 years. Kumpitin mo yun ngayon. Tapos after 8 months, hahatakin sa'yo kasi natanggal ka sa trabaho. Kung gusto mo talagang bumili ng Suzuki Bergman Street, mag-ipon ka ng kahit 50k. Diba? Ngayon, may mabibili ka ng second hand. Mabilis talaga mag-ipon ng 50k ngayon. Sinong walang 50k ngayon? Lahat may 50k. At eto pa, huwag kang bibili ng Suzuki Bergman Street 125 kung hindi mo alam to. Kasi baka pag bumili ka, mabigla ka. May dahilan kung bakit ko pinalitan ang side mirror. Ang stock na side mirror ng Bergman Street ay duling. Nung una akala ko sa akin lang, pero nung nakita ko yung mga tropang may Bergman Street din, nakita ko yung side mirror, pare-parehas. Alam nyo ba yung mga mumurahing salamin na mabibili mo na 100 lang, tapos parang redeform yung mukha mo? Parang ganun yung stock. So makikita mo sa side mirror mo, may overtake sa'yo. Akala mo ang layo pa, pero andyan na pala. Minor lang yun guys, hindi siya major na dahilan para hindi ka bumili ng Bergman Street, para lang hindi kayo magulat. Alam mo yun? Next, guys, eto napaka-importante. Wag na wag kang bibili ng motor na to kapag ang gusto mong gawin ay lagyan ng top box sa likod. Kung meron kang extrang top box, huwag kang bibili itong motor na to. Kasi pag nilagyan mo siya ng top box, mas accident prone siya. Magiging imbalance, bigat sa harap at bigat sa likod. Since malaki naman ang compartment at meron naman siyang gulay board, hindi mo na kailangan ng top box. Ano, lalayas ka ba? At kailangan mo ng top box? Maglilipat ka ba ng bahay? At eto ang panghuli. Wag na wag kang bibili ng motor na to hanggat hindi mo pa nare-research ang ISC issue ng Suzuki Bergman Street 125 bago ka bumili ng motor na to. Do your own research. Okay? I-research mo muna mabuti yon. So again guys, maraming salamat sa panonood. Subscribe sa video na, mag-subscribe kayo sa channel na to. At hit like, tapos mag-comment kayo sa baba.